For today's video ay may sasagutin naman tayong tanong, comment sa akin. Tanong ni Ma'am Michelle, ano po ang tamang setting sa makina? Portable po. Tension, space, etc. para sa Gina cloth. Palagi kasing maluwag ang tahi pag ganitong uri ng tela ang tatahiin ko. At ano ang number ng karayom para sa manipis na tela tulad ng Gina cloth? Salamat po. Ipapantanong, tanong ni Sir Senon Adolada, bakit napuputol ang sinulid pag nagtahi ng dalawang tela, pero kung isa lang, maganda naman ang tahi? Iba pa namang comment ni Ma'am Evangeline, sa makina ko, hindi ko masasungkit ang sinulid bago magtahi. 3 comment lang muna ang ating sasagutin sa ngayon. Pero bago pa natin ito sasagutin, pakilala muna tayo. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto niyong matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin pang buhay. I-subscribe niyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Kung may subscribe niyo ng aking channel, madali niyo lang hanapin ang lahat kong mga video. With your cellphone, pindutin niyo itong YouTube. Pindutin nyo itong subscription. Pindutin nyo itong all. Lalabas dyan ang lahat nyong isinubscribe na channel. Hahanapin nyo ang aking pangalan. Kung makita nyo na, pindutin nyo. Lalabas dyan ang lahat kong mga video sa pinakasimula hanggang sa huli. Ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Sasagutin na natin ang tanong ni Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, itong tanong ay baka tanong din ito sa napakaraming may makina sa bahay. Sasagutin ko ito para sa lahat. Napansin nyo ba? Iba na namang makina ang aking kasama ngayon. Dahil sinabi mo na ang inyong makina ay portable sewing machine. Itong makina ko ay portable machine din. Pero tinanggal ko siya sa maliit niyang kaha at pinalitan ko ang balance wheel ng ordinaryo na makina. Inilagay ko sa misa ng ordinaryo makina dahil mas komportable ako sa ganitong posisyon. Itong makina na to ay ginagamit ko sa pag-button hole o pag-uwalis dahil itong makina na to ay may maraming style sa tahi. Yun ang kadalasan sa mga portable sewing machine. At ang sigsag na tahi nito ay may napakaraming gamit. Ito ang ginagamit ko sa pag-button hole o uhalis, pagkabit ng botones, pag-i-edging. Ito rin ang ginagamit ko sa paggawa ng mga patches tulad ng patches ng mga security guard, ROTC, CAT, Boy Scout, nameplate at marami pa. Balang araw ay gagawa ako ng video tungkol sa embroidery o pagborda gamit ang zigzag sewing machine. Ikinikwento ko lang sa inyo ang tungkol sa aking portable sewing machine. Ngayon, dito na tayo sa inyong tanong. Ma'am Michelle, hindi ko alam kung anong uri ang inyong portable sewing machine. Mabuti na itong sa akin ay ang kaniyang bobbin case ay katulad ng ordinary na bobbin case. Ang kadalasan kasi sa portable sewing machine ay ang kaniyang bobbin case ay built-in. Nakatihaya dito. Hindi matatanggal sa kamay katulad nito. Kung magkabit ka ng sinulid sa ilalim, ilagay mo lang dito at idaan mo sa kanyang tension spring. Kung baga sa katulad nitong bobbin case, idaan mo dito. Pero kahit anong uri ng inyong makina, meron niyang thread tension sa labas katulad nito na pangpaluwag at pangpahigpit ng sinulid. Ganon din sa ilalim. Katulad nito. Dito mo luluwagan o higpitan ang sinulid. Pero kung itong sinabi kong built-in ang kanyang bobbin case, meron din yan. Hahanapin mo ang dulo ng sinulid at ang huli na dinaanan yan ay may pang-ipit yan ng sinulid o tension spring at may tornilyo yan na pwede mong higpitan o luwagan ang sinulid sa bobbin case. Ano ba ang tamang setting sa thread tension? Ma'am Michelle, wala sa numero ang tamang setting. Ang numero na makikita mo sa thread tension ay guide lang yan. Halimbawa, ang inyong makina ay nasa 3 at sinabi mong palaging maluwag sa ilalim. Simulan mo ng pantayin ang tahi. Tanggalin mo itong bobbin case.
lagyan mo ng sinulid, idaan mo dito sa thread tension. Pagkatapos, hilahin mo ng paunti-unti, hanapin mo ang katamtaman lang na sikip. I-check mo rin kung ang inyong bobbin case ay pwede bang higpitan o luwagan. Kung hindi, linisin nyo muna. Tanggalin nyo ito dito at punasan nyo ng maigi. Pagkatapos, ibalik nyo. Subukan mong hilahin ng paunti-unti, higpitin ng konti, at luwagan ng konti. Pagkatapos, ibalik mo. I-check mo ulit, subukan mong luwagan o higpitan. Kung hindi na may higpitan o di na maluluwagan, ibig sabihin, hindi na ma-adjust ang kanyang sikip, palitan mo na ang bobbin case. Kung okay na ang bobbin case, hanapin mo ang katamtamang sikip. Hilahin mo ng paunti-unti dito. Pagkatapos, kabitan mo ng sinulid sa labas. Pantayin mo gaano kasikip ang bobbin case. Magsimula ka sa pantay na sikip sa bobbin case dito sa thread tension. Tuluyan mo ikabit. Pagkatapos, itahi mo. Tingnan mo ang kanyang tahi. Ito ang sinulid sa labas at ito sa ilalim. Okay lang ang kanyang pantay. Kung magtitesting kayo, mas maganda kung ang tela ninyong gagamitin katulad nito. Iba sa kanyang sinulid sa ilalim at sa labas para mas klaro ninyo. At dublihin ninyo ang tela, huwag lang isa. Mahirap ito papantayin kung isa lang kasi sobrang manipis ito. Kung pagtahi mo, ang puti na sa labas, makikita sa ilalim, ang ibig sabihin, napakaluwag sa labas dito sa thread tension. Higpitan nyo dito. Kung sa pagtahi mo rin ay ang sinulid sa ilalim na itim may makikita sa labas tulad dito, ibig sabihin sobrang higpit ra sa labas o di kaya sobrang luwag sa ilalim. Kaya ipantay ninyo, luwagan o higpitan dito sa bobbin case hanggang makuha nyo ang tamang pantay sa kanyang tahi. Dito lang kayo mag-adjust. Dito at saka dito. Doon ka muna titingin sa numero ng thread tension. At masasabi mo, number 3 o number 4 o ano. Yun pala ang tamang setting ng aking makina. At ang tanong mo na ano ang number ng karayom para sa manipis na tela, ang sagot ay number 11, pwede rin number 14. Dito naman tayo sa tanong ni Sir Sinon. Bakit napuputol ang sinulid pag nagtahi ng dalawang tela? Pag isa lang, maganda naman ang tahi. Sir Sinon, kung ganun ang nangyari, palitan mo ang karayom ng iba't ibang size. Meron din kasing karayom na matalas ang paligid ng kanyang butas. Panoorin mo ang aking video bakit napuputol ang sinulid na nandyan sa may karayom. Itinalakay ko doon ang mga posibleng dahilan. Dito naman tayo sa comment ni Mami Evangeline. Sa makina ko, hindi ko masusungkit ang sinulid bago magtahi. Mami Evangeline, kung ayaw masungkit, baka ayaw din magtahi. I-check mo kung tama ba ang inyong pagkabit ng karayom o tama ba ang karayom niya inyong kinikabit o baka baluktot ang karayom o kung okay lahat, baka kailangan na ibahin ang timing ng inyong makina. May video na ako tungkol niyan. Paano mag-timing ng ordinary sewing machine. Panoorin mo. Kapag ayaw masungkit pero tumatahi, baka ang paraan lang ninyo sa pagsusungkit ang nagkamali. Yan lang muna ang may sagot ko sa inyo ngayon. Kung may tanong pa kayo, i-comment lang yan. Sisikapin kong makatulong sa inyo. Ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.